definitely behind the head. Yep. Marami ang namanga dahil may isang Pinoy na lumaban sa WBC o World Boxing Council Grand Prix na Mala Cuadroalas General Casimero ang galawan. Ang kulay ng buhok ay magkasing katulad kay Casimero. Nangyari din sa kanya ang nangyari kay Casimero nang nakarap niya noon ang dating Japanese superstar na si Ryo Akao. Ganito ang nangyari kay Casimero at ganito rin ang nangyari sa Pinoy na nasa Grand Prix. Pareho silang umatake pero natamaan sila sa likod ng ulo kaya sila ay sumubsob. Muntikan pa ngang lumabas sa ring ang Pinoy na kasali sa Grand Prix pero ang malaking pagkakaiba, itong si Casimero ay binilangan ng referee bilang knockdown pero ang Pinoy na ito ay hindi binilangan. Pero kahit natitingnan sa replay ang nangyari kay Casimero, hindi pa rin mababago ang desisyon ng referee na knockdown niyon dahil kung ano ang desisyon ng referee ay dapat nasusundin. Kahit pa sa replay ay talagang nasabay lang ng suntok ni Akao sa pagkabante ni Casimero at natamaan ang bandang likod sa ulo kaya sumubsob. Pero ang nangyari sa Pinoy sa Grand Prix ay hindi tinawagan ng referee ng knockdown. Medyo pumalag nga ang mga commentators dahil para sa kanila ay solid ang patama na yon. Pero ang kaganda lang nito mga kwento dahil may instant replay na ipinapatupad ng World Boxing Council sa Grand Prix. Ayon nga sa DAZN, nasa laban na Pinoy na si Bricks the King Piala ng Cebu kontra yan kay Zuma Chuki ng Tanzania sa round 32 para sa featherweight division. Unang nangyari ang instant replay sa professional boxing. Pero ang tanong, anong instant replay? Na may replay din naman talaga pagkatapos ng round. Hindi po ito ang ibig sabihin ng instant replay na ipinapatupad ng WBC. Dahil kung sa basketball, kung may mag-contest sa tawag ng referee ay magkakaroon ng timeout at titingnan sa replay at doon na pagpasya ng committee o mga referee kung tama ba o mali ang desisyon ng referee. Kaya ang ganitong instant replay na senaryo ay hindi pwedeng papatupad sa boxing. Dahil sa boxing ay walang timeout yan, pero sa basketball ay okay lang na mag-timeout. Nako, Golden State Warriors kontra Houston Rockets pala ngayon. Sino ang Team Chef Curry dyan? Comment na sa baba. Ganito ang breakdown kung bakit madalas wala ang instant replay sa boxing. Una, iba-ibang komisyon at organisasyon. Sa boxing, walang isang governing body tulad ng National Basketball Association or National Football League. Iba-ibang athletic commission lalo na sa United States of America, gaya ng Nevada State Athletic Commission ang may kontrol sa mga laban. Iba rin ang rules ng bawat boxing sanctioning bodies ng WBC, ng World Boxing Association, International Boxing Federation at World Boxing Organization. Kaya dahil dito, walang consistent na magpapatupad ng instant replay. Pangalawa, limitadong gamit at hindi yung buong laban. Kapag may instant replay man, hindi ito para i-review ang buong laban tulad ng scoring. Karaniwan, ito ay ginagamit para lang sa controversial na sequences, kaya ng accidental headbutts, one sit and knockdown or asleep, illegal punches, tulad ng rabbit punch o low blow at iba pa. Pangatlo, delay sa action. Boxing thrives on momentum. Ang paggamit ng replay ay maaring makaabala sa flow ng laban. Higit sa lahat ay makakapagpahinga ang mga boksingero na sa halip ay muntikan ng matumba. Dahil sa instant replay ay baka makapagpahinga pa kaya sobrang unfair. Kaya pwede itong makasira sa pacing lalo na kung hindi mabilis ang desisyon ng referee. Pangapat, ang referee ang final authority. Sa kasaysayan, ang referee ang tinitingala bilang ultimate judge sa ring. May respeto o minsan pride sa desisyon nila at may hesitation na i-overrule sila via technology. Pero mga kwento, may progress dyan, lalo na sa Las Vegas, Nevada, na kung saan adapted na nila yung limited use of instant replay sa mga laban, lalong-lalo na sa title fights. Halimbawa na lang, sa laban ni Badou Jack vs Marcus Brown noong 2019, ginamit ang replay para ma-confirm ang accidental headbutt. Kaya nga nagulat si Mr. Kwento, bakit ayon sa DAZN na unang instant replay ito sa professional boxing ay nangyari na ito pero napaka-rare nga lang. Sa WBC Grand Prix, ipinapatupad ang instant replay bilang bahagi ng layunin ng WBC na masigurong patas at makatarungan ng bawat laban. Hindi ito kagaya ng full match review. Ginagamit ito sa mga partikular na sitwasyon kung saan may posibilidad na nagkamali ang referee o may kontrobersiya sa laban. Pero paano nga ba ipinapatupad ang instant replay sa WBC Grand Prix? Narito ang mga sitwasyong pwedeng gamitin ang instant replay. Una, para malaman kung legal o accidental ang cut. Halimbawa, accidental headbutt versus legal punch. Pangalawa, kung valid nga ba ang knockdown. Nadulas lang ba o tunay na knockdown? Pangatlo, kung may foul bago
habang o pagkatapos ng bell. Pang-4, para sa mga insidenteng hindi nakita ng referee. At ang pang-5, para sa illegal punches tulad ng low blow, rabbit punch at marami pa. Narito naman ang proseso ng instant replay. Una, may monitoring panel, binubuo ng WBC supervisor, local commissioner supervisor, at meron ding monitor supervisor. Pangalawa, may monitor sa ringside, may live feed mula sa broadcaster, at meron ding headset para sa real-time review. Pangatlo, pwedeng mag-timeout ang referee para humingi ng tulong sa panel, pero kadalasan, sa break between rounds ginagawa ang review at hindi ititigil ang laban, tapos titingnan ang instant replay. Ibig sabihin, hindi naantala ang laban. Pang-4, pwedeng baguhin ang desisyon ng referee, pero dapat malinaw at tiyak ang replay para i-overrule. Pang-5, final decision ay manggagaling sa referee, pero base yan sa sariling review o di kaya'y rekomendasyon ng panel. Ang target lang naman nito mga kwento ayon sa WBC ay dapat tiyaking accurate ang mga desisyon, mabigyan ng proteksyon ng mga boksingero, bawasan ang kontrobersiya at maling ruling. Kaya ikaw kwento, agree ka ba sa isinagawa ngayon ng WBC na instant replay? Mga kakwento, baka naitanong nyo kung sino ang nanalo sa laban na ito. Well, talo po ang ating kababayan via unanimous decision dyan. Ang abante sa Grand Prix ay ang Tanzania. May mga kababayan pa natin na kalahok sa Grand Prix mga kababayan. Kaya sana hindi natin kalimutan na sila ay ating suportahan. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Bino Domingo, kay kwentong Ray Bostilio, kay kwentong Joy Vallejos, kay kwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, ganito na po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.